Hi guys! Get ready with me. Nagsusot lang ako ng aking earring and palabas na din ako. Hindi na ako nagtali ng hair ko guys kasi magsusombrero naman ako. Ayan, mag-ano lang din ako, scarf. Nadala ko ng payong kasi medyo umuulan-ulan, umaampon. Nandito na nga yung aking mga bibilin. Kailangan bumili ng milk, yogurt, hand cream. Magagawa na din matcha na dadalhin. Magpakulo lang ako ng tubig, 70%. Ay, wala na naman. Ng tubig guys kasi walang laman. So eto, at least maganda tong kettle na to kasi nakakontrol mo kung anong ano lang siya guys. If you want 70%, 60%, 70-40, ganyan. Then kapag ready na, tutunog na yan. So ito, nabili ko to sa T2 on the go matcha. Meron na siyang whisk sa loob. Ayan, maglalagay ka lang ng 1 teaspoon. Natin ng konti. Then, magpapa-init lang ako ng milk. Lalagay din tayo ng honey. Ayan. Kailangan ko bumili ng milk, yung maliit lang. Kasi ayoko mag-bit-bit. Okay, ready na. Ready na ang ating water. So, i-fill up ko lang siya ng half. Then, lagyan natin to. Then, i-shake mo lang siyang ganyan yung bilbil natin. Shake lang tayo, guys. Then, later na natin siyang buksan. Mag-count lang tayo ng 10 seconds. So, pinapalo ko lang nakalagay doon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talagang may ganun pa tayo, no? Ayan. Okay. Diba, very easy siya, guys. Sakto. Okay na din yung ating milk. Mag-add lang tayo ng milk. Honey. Gusto ko palang bumili ng strawberry. Then, lagyan na natin. Medyo napuno lang ang konti. Meron na tayong on-the-go matcha. Dadala tayo ng for grocery. Marami nga yung nag-uutos sa akin dyan na magtrabaho daw ako. Hindi yung ganito lang yung ginagawa ko. Magtrabaho ka, ganyan. So, ang dami nagkagalit sa akin kasi hindi ako nagtatrabaho. Anyway, mahiya naman daw ako. Kasi nga, diba, yung cost of living sa Australia talagang mahal. I know naman guys, talagang mahal talaga ang cost of living sa Australia. Magtatrabaho naman ako. Huwag kayong magmadali. Magtatrabaho tayo, no? Hindi mo na ako nagtatrabaho kasi marami ako inaayos hanggang maging okay na ako. Kahit paano naman may konti akong savings. At dito naman sa bahay, sobrang komportable ako at walang pressure. Kasi si Adam, sinasabi niya sa akin na gusto mo magtrabaho o ayaw mo magtrabaho, okay lang sa kanya. So, habang wala akong trabaho, nagkukusa siya sa akin, tumutulong din siya sa pamilya ko sa pagpapadala sa Pilipinas. Anyway, may mga nagtatanong pala dyan, paano yung sitwasyon namin dalawa sa bago kong partner, tumutulong ba ako sa mga bayarin sa bahay dito, at binibigyan ba niya akong pera, o yung mga ganyan-ganyang usapan. Anyway guys, so, sige, bibigyan ko kayo ng idea. Binibigyan niya ako ng pera, but never akong humihingi. Nabanggit ko na yan sa aking previous vlog. Binibigyan niya sa akin, guys, is pinambibili ko yon ng grocery or gamit dito sa bahay. At pag umaalis naman siya, binibigyan niya ako kung halimbawa pupunta siya for 3 days, mawala siya ng 3 days. May kusa siya, so kahit hindi mo kailangan humingi. But ako yung tao na hindi talaga nanghihingi. Kasi napakaano ko guys, ano ba tawag doon? Simulang dumating ako sa Australia, talagang gusto ko nagtrabaho ako. Gusto ko talaga may sarili akong pera. Kasi ayoko yung nag-aantay, ayoko nang... Alam mo kasi di ba yung sitwasyon dito sa Australia, meron kayong pag nagtatrabaho kayong pareho, may kayong yung pera niya. May mga ganong sitwasyon, di ba? Ganito yung mga puti, hindi ko naman nila lahat. Pero meron pa rin mga tradition na tulad sa Pilipinas, tama ba? Na yung babae yung mahawak ng sahod ng lalaki. Pero dito kasi kadalasan, guys, yung lalaki talaga ang humahawak ng sahod nila. Then, kung hindi naman nagtatrabaho yung wife nila, nagbibigay siya sa wife nila pang gasto sa bahay, ganyan. So,
Dumating ako sa Australia, talagang gusto ko may trabaho ako, nagtrabaho ako, may sarili akong pera, nabibili ko yung mga gusto ko. Nakakatulong ako sa pamilya ko kung ano man yung kailangan kong itulong. May limitation guys, kasi syempre ang napaka-importante is yung sarili ko. May sarili na din ang pamilya, if ever na ganito, ganyan. So, I'm happy na napagtapos ko nga yung kapatid ko. Kahit pa paano, nakatulong ako sa pagpapagawa namin sa bahay. So, may mga napuntahan naman yung aking pinaghirapan. May konting-konting savings ako na kahit pa paano, hindi man ako nagtatrabaho ngayon. Pero magtatrabaho talaga ako. Balik tayo sa story at ayun, so dito po sa bahay, alam ko yung mga gastusin dito nung aking bagong partner is hindi talaga biro. Sobrang laki. So walang pressure sa kanya. Sinasabi niya sa akin kung ayaw mo magtrabaho, okay lang sa akin. Kung gusto mo magtrabaho ka. Kasi nakilala ko siya, gusto ko, alam niya yung mga ayaw ko, yung mga ganito. Siyempre, galing ako sa sitwasyon before na ganito, ganyan. So, kailangan to make sure na hindi ako yung control, ganyan. Ayoko nung kinokontrol ako. May limitation naman tayo. Kasi alam ko naman kung ano yung limitation ko. Hindi naman ako yung babae na gusto ko pumarty-party sa gabi, ganyan. Hindi ko yun, hindi ko yun line. Hindi ako mahilig mag-party-party sa gabi. So, nagpo-party lang ako, let's say may occasion with my friends, ganyan. Pero hindi yung party-party talaga. Dito sa Melbourne, wala pa akong friends. And yung bagong partner ko naman din, hindi rin siya mahilig pumarty-party. Napaka-decente niyang tao. Hindi naman lahat tayo siniswerte na may mga partner talaga na nagkukusa na, okay, yan, ganun, ganyan. Ito, yung bago kong partner ngayon, hindi siya madamot. Sobrang bait niya. Actually, tumutulong nga siya sa pamilya ko sa pagpapadala sa Pilipinas. Kasi nga, alam niya, wala akong trabaho. Ganyan, sabi niya, it's fine. Ganyan, ako magpapadala sa kanila kasi nga wala kang trabaho. Ganyan, ganun. So, at hindi ako nang hihingi kapag alam kung alam niya na kung ano kung magpapadala. So, magugulat na lang ako na nasa account ko na sabi niya, oh love, check yung ganyan kasi kailangan mo magpadala ngayon sa pamilya mo. So, sobrang supportive niya, sobrang bait niya, at hindi talaga siya madamot sa pamilya ko din. So, minake sure ko yung bago ko magiging partner is mapagmahal sa pamilya, ganyan, at hindi control. Nilaban ko yung aking isang rubbish shoes dito. Nilagay ko siya sa fridge. Ay, nilagay ko siya sa washing. Ayan, so sana matuyo siya. Kaya lang, tignan nyo sa labas guys, ulan ng ulan, diba? O, basa yung basa yung... Please naman, huminto ka ulan. Ay. My God. I'm going to Body Shop guys, kasi gusto kong bumili ng hand cream nila. Naka 3 for $15 sila. So, eto, kuha tayo ng strawberry. Sold out na yung iba. Etong rose and coconut. $10 each. Next stop, we going to Coles. Nakasell yung kanilang gloves. So, half price. Bibili na ako neto guys. Dalawa na yung bilhin natin. Hanap ako ng empty bottle. Mukha naman siya maganda, nakalagay is forever bottle. Gustuhan ko talaga to. Parang mas mura siya, no? $8.50. Makamura ka ng $1.50. Ito naman, nakasale yung favorite ni Adam na cheese. So, bilhin na din ako neto. Next up, Chemist Warehouse. Maganda bumili dito ng mga perfume, guys. I need to buy probiotic. Kuha tayo neto, guys. Papunta naman ako ngayon sa Asian store. Tabi lang siya ng office work. Umaambo na naman guys. Kailangan ko ng magmadali at hindi tayo abutan ng malakas na ulan. Tawid tayo dito. Malapit na sila magsara. Hanggang 5 lang siguro sila guys. Meron sila. Ayan. Gusto kong bumili uli ng pandesal. Marami sila ngayong tinapay. Hanggang 4:30 lang pala sila kapag weekend guys. So kailangan ko magmadali. Meron na lang akong 3 minutes. Kuha tayo ng isang chips dito. Ano ba yung chips yung namiss ko? Wait lang guys. Kuha ko ng oshi, saka ubi pandesal and yung plain na pandesal. So ito na lang guys. At kailangan natin magmadali. Madalian lang talaga. Nakabili na ako. So ito yung pandesal. Dalawang pandesal saka yung ube and yung oshi na maliit. $17 na siya. Mga magkano ba yan? Let's say 500 pesos guys.
So, ganyan po yung bilihin dito. 500 ba? Yeah, mga 500 to 600 pesos, guys. So, etong tatlong binili ko. Malapit na ako sa bahay, guys. And eto, nadadaanan ko to, yung noodle box. 2 small box. Free drinks outside. 7.95 small box. Hello. I'm just looking first. Yeah, thank you. Order ako ng Thai sticky pork belly. Lapit lang to sa bahay, mga 2 minutes lang. Lagi ko siya nadadaanan. Kaya sabi ko, try ko yung noodles nila. Meron naman akong biniling bread, so saktong pang partner. Bumili din ako ng cheese. Kaya ito yung place niya, guys. Siya kasi talaga niluluto nila yung makikita mo kung paano nila niluluto. Ang cute na, guys. Meron siyang handle. Diba? Okay, bahay na ako, guys. Call ko lang saglit yung pinamili ko. Then, dumaan na din ako for my dinner. Thai sticky pork belly. Ayan, guys. Ito ang liit lang nito. Parang $17 yung binayaran ko. Ay, hindi. Parang 15 lang yan. 15 ata. So, may dinner yan. Kasi nga, nakabili tayo ng pandesal. Nagustuhan nito ni Adam itong pandesal na to. So, sabi ko sa kanya, bumili ako. So, excited siya. Tikman ulit. Nakakita din ako ng ube. Pandesal, alam niyo naman, pan ako ng ube. So, nag-iisa na lang to doon. At ito, ay, natapon na ata yung ano ko. Oshi, para pag nanood ako mamayang gabi, meron tayong pang snack. Na ano siya, yung binili kong sticky, Then, sa Chemist Warehouse, nakabili ako ng eto, ubos na kasi yung aming probiotics. So, tinitake ko to sa kasi Adam para kami nag-take nito. And ito naman, binili ko kapag wala naman kami sa bahay. Kasi ito, kailangan siya naka-fridge. So, kapag wala kami sa bahay, kunyari nag-travel kami o meron pa rin kami na probiotics. So, ito, kahit hindi mo na siya ilagay sa fridge. Batis, ayan, naka-half price siya. Dry shampoo, and ito, magkukulay ako ng hair ko, black again. And ito naman, bumili ako Forever Bottle. Ano pa binili ko sa Pulse? Cheese for Adam. Cheese for my pandesal. And milk. May milk. Ano pa ba? At bumili ako ng Siopaw sa kanang itong ang mahal na itong bottle na to. Pero wala akong kita kasi ng empty bottle. Nagamitin ko siya for cleaning. Ayan, no. $8 to, guys. Pero parang maganda naman yung bottle. Nakita ko ng Body Shop. Nakita ko ito nung last week pa. Nakasave sila. So, hand cream. Mahilig din ako mag-hand cream. Medyo natigil ako sa hand cream ko, guys. So, ngayon, bumili na ako kasi nakasale siya. 3 for $15 yung hand cream nila. Kailangan ko mag-grocery ngayon. Talagang pinush ko kahit umuulan. Buti nga huminto. Dahil bukas, sinisipag ako maglinis. So, kaya pinush ko talagang pumunta. Okay, kurang po. Ayan, sakto guys. Paubos na. 4 na piraso na lang yung sa loob. Maganda siya guys kasi parang hindi ako masyadong pinipimple ngayon. Kaya nagustuhan ko siya. 90 na siya. 90 capsule. And naka-half price siya. 40 something na lang siya guys. Dati siyang 70 something. So, sakto nung nakita ko na naka-half price siya. Kaya na-finish ko na rin talagang pumunta. Then ito hindi siya naka-half price. Hindi siya naka-sale. Yung matcha na ginawa ko kanina, ang galing, mainit pa din siya. Palit ako ng jacket kanina kasi umuulan. Kasi baka magtaka kayo, bakit kanina naka-pink ka, ngayon naka-ano. O, diba, in-explain ko pa. Anyway, bago ako maligo, mag-hair treatment muna ako. Ayan, gamitin ko to guys. Saka ng hair ko, para siyang luminipis. Kaya, kailangan ko talagang mag-treatment. Saka yung shampoo. So, for 10 or 20 minutes, habang ako is nag-dinner, ibababad ko siya, then maliligo ako. Ayan. Alam ka, kainin ko. Ang bango niya. And after neto, ilalagay ko naman yung Pino oil. Parang may time na ang ganda-ganda ng ng face ko guys. Then may time na hindi. Yung parang may time na ang kinis-kinis ng mukha mo. May time na hindi. Today parang ang kinis-kinis ng mukha ko.
Taray, o, di ba? Okay na yan. So, ganyan. Tapos, gamitin natin itong hair cup, panda hair cup. Binili ko na batis. Lagyan natin ito. Tinry ko itong hash. Ewan ko, parang di ko siya nagustuhan. Kaya, bumili ako ng batis. Ayan, yung mga ano ko. Grabe yan, dami kong ano. Ginagamit ko lang to summertime. Kasi maganda siya gamitin, hindi siya malagkit. So, kapag winter, gamit ko oil. Dami na siya, guys, ha? But, ay, maubos ko to. So, yung kalahati for tomorrow. Masyado siyang madami. Buti na lang small yung binili ko. Kasi, for sure na hindi ko siya mauubos. Sayang naman. Diba? So, ilagay natin dito. Oops. Ayan. Maganda siya kasi may gulay na, may broccoli. Pork belly yung aking ano. Then, siyempre yung pandesal. Pandesal, tayo dyan. 2 pandesal. With cheese. O, diba? Para tayong nasaan. Gusto ko itong cheese na to, guys. Nagustuhan ko siya. Eh, paano ba to? You say love. Siguro isa lang, no? Isa lang okay na. Para i-defrost ko siya kapag gusto kong kumain. Tikman natin yung... Natikman ko na yung pandesal nila. Nagustuhan ko. Kaya bumili ulit ako ngayon. So, tikman naman natin itong... Ang tawag to, sticky... Thai sticky pork belly noodles. Masarap siya in fairness. Medyo maanghang-anghang. Pwede na, guys. Partneran natin ng Moscato. O, diba? Anyway, guys, I need to enjoy my dinner. Thank you for watching.